Nestor, anong natuklasan ng Pangulo? Magandang gabi, Monica. Sa obserbasyon nga ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang barangay sa Kalumpit, Bulacan, natuklasan ito na yung mga flood control project sa lugar ng Kalumpit ay hindi ito natapos, kaya ito ay nadismaya kung saan nga ito ay kailangang imbestigahan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hirap po kasi sa amin sa sitwasyon, katulad ngayon, no, hanggang ngayon hindi pa natutuyo. Baka mga sa isang buwan pa to, bago kayo matuyuan ng tubig. Tsaka puro putik, madulas. Pilay na nga yung isang tuhod ko nadulas baka madulas pa ako. Minsan inuubo ka, yun lang. Kasi alam niyo naman sa matatanda, madali ang sakit. Pero alipunga. Pagkasakit ng alipunga. Problemado ang mag-asawang senior citizen na si Aling Rosie at Mang Danilo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang masolusyonan ang baha sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mag-asawa, sa tuwing may high tide at bagyo, halos lahat ng bahay at kalsada ang lubog sa baha dahil sa pag-apaw ng Pampanga River. Pakiusap lang nila bigyang pansin ng Pangulo ang issue sa flood control project sa kanilang lugar. Ang sitwasyon namin dito, tiis. Talagang walang magagawa Galing din sa itaas ang tubig na yan. Kaya lang, sana, yung tabing ilog, matapos na. Kasi doon ang gagaling ang pumababa rito. Sa buong Bulusan yun, Hindi naman nabigo ang mag-asawa dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagtungo kanina sa Barangay Bulusan. Sa kanyang pagbisita, kasama si DOTR Secretary Vince Dizon at Kapitan ng Barangay Bulusan. Nakita nitong hindi tapos ang flood control project sa barangay. Mas mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Nagpadala na si Pangulong Marcos Jr. ng mga scuba divers upang suriin ang mga reklamo at ulat kaugnay ng flood control sa Kalumpit. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan na natabunan na pala ng makapal na silt ang mga pader sa ilalim ng concrete slope protection, dahilan para hindi makita ang mga sheet piles. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa, kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. Ang katatuhanan, under specification yung dike dahil nga sa bakal. Tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisid doon sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho. Ayon kay Pangulong Marcos, magsasagawa sila ng masusing investigasyon kung bakit hindi natapos at natenga ang dike dito sa Barangay Bulusan. Questionable din sa Pangulo kung saan dinala ang pondo sa flood control gayong hindi naman natapos ang konstruksyon sa dike project. Ito pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Pampira. Samantala, isa pa sa pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ang Barangay Pranses sa Kalumpit.
isa pa to. Na nakita natin flood control project, meron doon sa Pilandulo, hindi masyado mapunta kundi tayo magbangka. Nandyan sa Pilandulo, butas na naman, hindi nakanait. Pero nagkaroon yan, nasira o hindi po, never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Samantala, kasama sa iimbestigahan sa flood control project ay ang St. Timothy Construction Corporation kung saan may nakalaang pondo rito ang DPWH ng higit 96 milyon na hindi natapos ng taong 2023. Gayon din ang kontraktor ng Barangay Prances, kalumpit na Wawaw Builders na may pondong 77 milyon na hindi rin natapos ang flood control project sa lugar sa taong December 2023. Monica, ito nga yung pakiusap ni Pangulo na dapat talaga ay imbestigahan hindi lang yung lugar na kalumpit pati yung ibang pang mga lugar dito sa mga rehiyon kung saan nga ay paano nangyayari yung mga ganitong problema sa flood control at yung mga ginagamit nilang mga materyales na mga maninipis at yung mga kulang sa semento at ito ay problema kung sakasakali magkaroon nga ng problema doon sa mga flood control project na sa mga iba't ibang mga lugar na maaari magkaroon ng disgrasya kung hindi maayos ang pagkakagawa nito. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres.